Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng Introduction to Systematic Theology or pahapyaw ng patungkol sa Systematic Theology. So, hindi natin ito itatakel based sa pag-aaral ng seminaryo kasi mahabang panahon ito na pag-aaral. So, bibigyan ko lang kayo ng konting information regarding sa Systematic Theology. At sana marami kayong matutunan, kasi ito talaga ay comprehensive na pag-aaral. Systematic theology is the discipline of organizing Christian beliefs and doctrines into a coherent logical system. Instead of studying texts in the order they appear in the Bible, it gathers all relevant passages on a specific topic to form a comprehensive understanding of what the entire Bible teaches about. So, ang systematic theology ay tinatawag natin itong isang maayos at organisadong pag-aaral ng mga doktrina o katuruan ng Biblia ayon sa mga paksa or tema. Kasi may mga binabanggit ang mga preacher, for example, about rapture. Wala naman talaga yan sa Bible, no? Kahit silipin mo yan, magmula Genesis hanggang Revelation, walang word na yung rapture. So, maaaring maraming magtatanong, saan kinuha iyan ng mga Christian, no? Or mga born-again Christian, yung patungkol sa rapture. Kaya, dito, titignan natin ano ba ang mga sinasabi patungkol sa mga salitang ito na hindi nabanggit sa Bible, pero binigyan ng kahulugan na mula din naman sa Biblia. So, sa halip na pag-aralan natin ang Biblia ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga aklat, halimbawa, Genesis hanggang Revelation, ang systematic theology ay pinagsama-sama na ang lahat ng mga turo ng Biblia ayon sa isang paksa. Just like what I have said. For example, yung rapture or end of the times or about sa Trinity, no? Wala naman talaga yan doon sa Bible. Yung specific word na yun pero makikita natin doon yung mga meaning neto or mga pag-aaral patungkol dito kung bakit nag-come up. Parang ano lang po yan, no? Parang salitang maganda. Bakit mo nasabing maganda? Kasi matangos ang ilong niya, siya ay mapungay ang mata, bilugan ang pisngi, merong dimples, etc. etc. Kaya ka nag-come up ng isang word na maganda to describe yung mga bagay na sinabi mo. So, why should Christians study theology? Jesus commanded his disciples and now command us also to teach believers to observe all that he had commanded. He said, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always to close of the age." Anong sabi diyan ng Matthew 28:19 to 20? We need to carefully, when we say observe, another term for that is carefully follow what Jesus had commanded. Ngayon, paano mo ipa-follow? Paano mo i-observe? Paano mo carefully ipa-follow kung hindi mo naman ito aaralin? Kaya nga, sa systematic theology, pag-aaralan natin ang isang paksa or isang subject na yun lang ang aaralin natin, wala nang iba tayong ihahalo doon. So, titignan natin ito from Genesis to Revelation. Hindi kasi natin pwedeng sabihin na, eto na ang meaning niyan. Kasi merong verse na nagsabing ganito or merong isang book sa Bible na nagsabi nito. Hindi pwede. Ang pag-aaral kasi, para masabi natin na sakto talaga yung interpretation or yan talaga yung ibig sabihin ng paksa na yan, is basahin mo ito from Genesis to Revelation para mas lalo nating maunawaan yung patungkol sa paksa na yan. Now, to teach all that
Jesus commanded in a narrow sense is simply to teach the content. When we say content, hindi yung isang verse lang in-interpret mo na. No. Because the content should always be, dapat nakikita mo kung meron neto from Genesis up to Revelation. Hahanapin mo lahat ng mga bagay or mga chapters or mga books or mga verses na applicable para doon sa isang paksa na yon. Hindi pwedeng sabihin mo na eto ang salvation, eto ang meaning ng salvation, tapos kumuha ka ng isang verse lang. Hindi pwedeng ganun. Kinakailangan aralin mo yan kasi baka mamaya meron pang ibang sinasabi na bagay patungkol about sa salvation. So, anong gagawin mo? Kailangan mong makita ito from Genesis to Revelation. Okay? So, sabi dito, the teaching of Jesus as it is recorded in the gospel narrative. So, yun nga yung ini-explain ko sa inyo na hindi lamang natin kukunin yung, halimbawa, sinabi ito ni Matthew, no? Tapos iba ang pagkaka-explain naman sa Book of John, nung specific na topic na ito or specific subject. Kasi nga, magkaiba kasi ng audience si Matthew compare to John. Ang audience ni Matthew is puro mga Hudyo. Ang audience naman ni John is half niyan or karamihan dyan is Hudyo at meron din namang hindi Hudyo. So, bakit pa tayo nag-aaral ng theology? This includes the interpretation and application of his life and teachings because in the book of Acts, it is implied that it contains a narrative of what Jesus continued to do and teach through the apostles after his resurrection. Kaya nga, no, kung i-stop na lang natin sa isang verse yan, hindi talaga natin mabibigyan ng pakahulugan ng tama ang isang subject. Kasi nagko-continued yung pag-aaral regarding diyan. At inaaral ng maigi yan ng mga apostles. So, lahat ng mga bagay na gusto nating ilagay sa isang specific na subject, for example, salvation, kinakailangan i-check natin from Genesis to Revelation. It is also include the epistles since they were written under the supervision of the Holy Spirit and will also considered to be a command of the Lord. Nakalagay yan sa 1 Corinthians chapter 14 verse 37. See also John 14:26, 16:13, and 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 and 2 Peter chapter 3 verse 2 and Revelation chapter 1 verse 1 to 3. So, sabi diyan, tignan natin maigi. We must consider kung ano yung sinasabi. Hindi lamang tayo pupunta doon sa gospel, sa book of gospel. Tignan din natin yung ibang sinasabi ng mga books sa loob ng Biblia. So, the task of fulfilling the Great Commission includes, therefore, not only evangelism, but also teaching. Hindi lang yung dinala mo lang yung tao sa church, tapos hinayaan mo na lang siya doon. No? Hindi ganun po. Ang pag-i-evangelism, yes, tamang gawin. Pero, magkaiba po ang pagdi-disciple. Kasi pagdi-disciple is pagtuturo na yan. No? Sabi diyan, but also teaching them. When we say teaching them, uupuan mo talaga, ituturo mo talaga sa kanila kung ano ang sinasabi ng Biblia sa kabuuan. Hindi pwedeng ito lang, no? Itong verse lang na to, tapos nag-come up ka na, parang Iglesia ni Cristo, dahil lang nabanggit yung Iglesia ni Cristo, sinabi na sila yun, at sila yung ililigtas lang ng Diyos. So, hindi pwedeng ganun yun. So, to effectively teach ourselves and to teach others what the whole Bible says, it is necessarily to collect and summarize all the scripture passages on a particular subject. Kaya nga, sabi ko sa inyo, para masabi mo na ang word na maganda, kukunin mo lahat ng meaning neto. For example, sabi ko nga, di ba, o sabihin na natin yung word na maganda.
Paano mo nasabing maganda? Matangos ang ilong. Na una. Pangalawa, mapungay ang mata. Pangatlo, maganda ang pisngi. Pang-apat, makinis ang mukha. 'Di ba? Para masabi mo. Kasi, hindi pwedeng matawag na maganda kung sinabi mo lang matangos ang ilong. Paano kung pangit ang ipin? 'Di ba? Masasabi mo pa ba siyang maganda? Hindi na. Same thing sa mga pag-aaral natin. Sa bawat subject na pag-aaralan, kinakailangan makuha mo yung anong sinasabi magmula Genesis hanggang Revelation. So, ganun ang tinuturo ng systematic theology. Para na sa ganun, hindi tayo magkakaroon ng mga sari-saring mga interpretation or doktrina. Kasi ang ano dito is yung doktrina kasi. Yun ang pinakalaban-laban dito. Hindi pwedeng doktrina na pinaniniwalaan lang ng isang church, kundi dapat doktrina na nanggagaling sa Bible. Ano ba talaga ang sinasabi ng Bible? Kaya inaaral natin ang systematic theology upang maunawaan natin ano ba ang sinasabi ng isang subject na ito. Okay? So, sabi dito, ano ba ang benefits kapag nag-aaral tayo ng systematic theology? It helps us overcome our wrong ideas. Because having a wrong idea or wrong doctrine, which the Bible is teaching, this will make us sinners. Pastora, ano ba yun? Mali lang ng doktrina, sinners na. Yes. Kasi sabi ng Bible, walang babawasan, walang idadagdag. Kasi kapag binawasan mo at dinagdagan mo, mananagot ka sa Panginoon. So therefore, if there were no sin in our hearts, dahil malinis, na-interpret mo ng tama, pinag-aralan mo ng tama, na-summarize mo ng tama, magmula Genesis hanggang Revelation, malinis ang puso mo sa pag-aaral ng Biblia. Therefore, ang sabi diyan, although we would not immediately learn everything in the Bible, we would most likely learn only true things about God and His creation. Hindi ka magkakamali. Hindi ka magkakamali ng doktrina. Kaya minsan, ang iba, namamali sa doktrina, yung mga religion, kasi hindi naman talaga nila inaral. Kumuha lang sila ng isang verse, okay na. So, every time we read it, we would learn more through things and we would not rebel or refuse to accept anything we found written there. Kasi dahil inaral mo mula Genesis hanggang Revelation kung ano-ano ang sinasabi patungkol sa topic na ito or sa subject na ito, therefore, hindi ka makukonfuse. Hindi ka magda-doubt kay Lord. Mas lalo mo pa siyang makikilala. But with sin in our hearts, we retain some rebelliousness against God. Kaya nga, napakahalaga, no, na pag-aralan nating maigi. Lagyan natin ng sistema. Kasi kapag walang sistema, yung pag-aaral natin ng theology, maaaring maligaw tayo. Amen? So, upang magamit sa pag-aaral, no, hindi tayo mangliligaw ng mga tuturuan. So, pwede nating ipagtanggol din ang ating pananampalataya. That is what we call apologetics. Diba? So, maraming benepisyo yung pag-aaral ng systematic theology. Kasi maipapaliwanag mo sa kanila ng maayos yung doktrina ng Bible. Sinasabi ko po, doktrina ng Bible, hindi po doktrina ng relihiyon. Kasi maraming mga relihiyon, mali-mali ang doktrina. Kaya tuloy, marami silang naililigaw. Nagiging kulto na tuloy sila. Kasi kumuha lang ng isang verse sa Bible at pinanindigan na nila na iyon ang tama base sa kanilang pagkakaunawa. Kaya mahirap yung opinion ko. Itong opinion ko. Marami nang naging kulto dahil sinasabing opinion ko ito. Okay? So, tayo po dito sa pag-aaral ng doktrina ng Biblia, hindi po tayo kulto-kulto, no? Hindi po tayo pwede yung doktrina ko ito. Dapat doktrina na sinasabi ng Biblia. Kasi pagka doktrina natin
magkakasala po tayo dyan. Kasi hindi yan ang binigay na turo ng Diyos. Nanliligaw tayo ng tao. Ang tawag po sa atin, false teachers, false prophets. Okay? So, nagkakaunawan po tayo. So, another benefit in studying systematic theology. Second, studying systematic theology helps us to be able to make better decisions later on. New questions of doctrine that may arise. We cannot know what new doctrinal controversies will arise in the churches in which we will live and minister 10, 20, or 30 years from now. If the Lord does not return before then, these new doctrinal controversies will sometimes include questions that no one has faced very carefully before. Christians will be asking, what does the Bible say about this subject? So, dahil marami nang nagsusulputan ng mga iba't ibang relihiyon, darating ang araw, confused na ang tao. Sino ba ang paniniwalaan ko at sino ba ang hindi? Ano ba talaga ang turo ng Bible? Yun ang itatanong nila eh. Ano ba talaga ang sinasabi ng Bible? Kasi ang turo ni ganitong reliyon, ito. Ang turo ni ganitong reliyon, ito. Whatever the new doctrinal controversies are in the future years, those who have learned systematic theology will be much better able to answer the new questions that arise. Kapag alam mo kung ano ang doktrina ng Bible, inaral mo ito. Therefore, masasagot mo anuman ang questions na pwedeng may arise in the future. Okay? So, tignan po natin yung mga key characteristic ng systematic theology. It has topical arrangement. It organizes teaching into categories or doctrines such as theology proper or the study of God, Christology, the study of Christ, and eschatology, the study of the end times. So, kapag inaral po natin ito, makikita natin na ito ay naka-topical arrangement. When we say topical arrangement, ano ang sinasabi patungkol sa mga subjects na ito? Kagaya po ng Christology or the study of Christ. Or ano ang sinasabi ng eschatology, the study of end times, no? At iba't iba pa. Comprehensive integration, systematic theology considers all biblical passages on a subject to present a unified teaching. This helps to avoid misinterpretation that can occur when isolated texts are read alone. So, sa pag-aaral ng systematic theology, same lang naman ito ng apologetics, ng hermeneutics. Kaya lang kasi, ang maganda sa systematic theology is one subject lang. Unlike kapag sa hermeneutics, iba-ibang mga text, i-explain mo. Pero dito kasi sa systematic theology, kung ano lang yung subject, yun lang ang i-explain. Yun lang ang aaralin. So, main doctrinal categories and branches of systematic theology. One is theology proper. So, aaralin natin ito coming soon. Hindi sa ngayong araw na ito, no? So, ito yung mga branches and categories na pag-aaralan natin. Una is theology proper. The doctrine of God, the Father, including His attributes and character. The bibliology, the doctrine of the Bible's nature, authority, and interpretation. Christology, the doctrine of the person and work of Jesus Christ. And pneumatology, the doctrine of Holy Spirit. So, lahat yan, aaralin natin yan coming future pa. No? So, mahaba-habang usapin ito, kaya dyan lang kayo, okay? So, ano pa? Anthropology, the doctrine of humanity, including creation in God's image. Hamartiology, the doctrine of sin. Soteriology, the doctrine of salvation. Ecclesiology, the doctrine of the church. Eschatology, the doctrine of end times. Angelology, the doctrine of angels and demons. So, bakit naman ang dami naming mga ology? Kasi po, ito yung mga tinawag na pangalan, parang yung maganda, no?
So, aaralin natin yan para ma-describe natin ano-ano itong mga branches and categories na to. So, ano ang application ng systematic theology sa life natin? It focus on summarizing each doctrines as it should be understood by present-day Christian. Para kasi 'di ba, puro ology, 'di ba? Ang hirap-hirap naman intindihan ano ba ibig sabihin nito, pastora. Like theology proper, bibliology, Christology, pneumatology. Ang dami namang logy. Hindi ko na tuloy maintindihan. Sa seminaryo, yan kasi yung mga termino na ginagamit, no? Terminology. Pero gagamit tayo ng mga terminology na ginagamit natin pang araw-araw. This involves the use of terms and even concepts that were not used by any individual biblical author. Examples are Trinity, Incarnation, Rapture, Deity of Christ are not found in the Bible, but they usefully summarize biblical concepts. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, para ma-summarize yung isang description, gumagamit tayo ng mga terminology. Kaya may ology, no? So, medyo mahirap siya sa inyong side kasi hindi naman kayo nag-aral sa seminary. Pero, yun nga, nandito naman ako to help you understand everything. Okay? Defining systematic theology to include what the whole Bible teaches us today implies that application to life is necessary part of the proper pursuit of systematic theology. So, kung gusto mo talagang malaman yung totoong doktrina ng Biblia, kinakailangan talaga nating ituro ito at mai apply ito sa ating buhay. Kasi kung hindi natin ito maituturo ng tama, paano natin ito i-apply sa buhay? Hindi nga natin alam. For example, yung patungkol sa Spirit ng Lord, paano mo maiuunawaan na buhay ang Spirit ng Lord? Hindi kagaya na sinasabi ng mga ibang religion na isa lang siyang puwersa, isa lang siyang, alam mo yun, parang ghost lang, parang ganun, no? Hindi mo mauunawaan yun at hindi mo ma-realize na malaki pala ang magagawa ng Holy Spirit sa buhay mo kung hindi mo ito aaralin. Thus, a doctrine under consideration is seen in terms of its practical value for living the Christian life. Therefore, any Christian reading this book should find his or her Christian life enriched and deepening during this study. Kaya nga, sa systematic theology na pag-aaral natin, mas lalo kayong lalalim dito. Kasi subject by subject na lang tayo, no? At kung gagawa man kayo ng sermon, may i-apply nyo rin ito. What are the doctrines? So, a doctrine is a principle or set of beliefs taught and accepted by a particular group. So, the term comes from the Latin word doctrina, which means teaching or instruction. In other words, it is what the organization believes in, whether political, religion, legal, and military to context. So, ang doctrines ay hindi lamang po ito usaping pang-church, pang-relihiyon. Ito po ay usaping pang-legal din. Kasi ang doktrina is paniniwala po ng isang organization, whether it is in political, in legal, or military context. Kasi parang sa tingin natin, ang doctrine is pang-religion lang. No. Okay, in a religious context, especially within the Christianity, doctrine refers to the foundational teachings of the faith based on the Bible and tradition. These doctrines are considered authoritative and guide believers' understanding of God and their faith. Examples include, one is the doctrine of the Trinity. So, ito yung mga subjects na naaaralin natin. The teaching that God is one being who eternally exists in three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Number two, the doctrine of salvation. And this is another subject na pag-aaralan natin. The teaching that humanity is saved from sin by grace through faith in Jesus Christ, who died on the cross for their sin. And number three, the doctrine of the inspiration of the Scripture.
So, ito yung tinatawag natin bibliology. The teaching that the Bible is the inspired, God-breathed Word of God and is fully authoritative. So, lahat ng ito, aaralin nito natin pagdating ng panahon. So, for the meantime, easy-easy lang tayo, no? Kasi napakarami talaga ng aaralin pa natin. Bakit nga ba tayo nag-aaral yan, Pastora? As I have said, para hindi kayo maligaw, hindi rin kayo makapagligaw. Okay? Kasi napakahalaga po ng doktrina na para sa isang kagaya natin na isang church, no? Okay. So, kasi ang doktrina kasi ito yung foundation ng faith mo eh. Kung mali ka ng doktrina, mali ka ng pagkakaalam patungkol sa mga bagay-bagay or subject na particular subject, wala. Matatalo ka lang ng ibang mga relihiyon na nagsasabing bihasa sila sa Biblia. So, the doctrine of man or anthropology, malalaman natin dyan ano yung paano create ang tao, paano sila nag-fall, ano ang naging kalagayan nung sila ay naging sinful, etc. etc. Okay, and then the doctrine of Christ and the Holy Spirit. The doctrine of Christ is what we call Christology. So, sa Christology, pag-aaralan natin dyan who is Jesus Christ, ano yung pagiging tao niya, ano yung pagiging Diyos niya. And then, the doctrine of the Holy Spirit, which is what we call in a terminology, pneumatology. Pneumatology is the study of the Holy Spirit. It covers the personhood of the Holy Spirit as the third person of the Trinity. His work of regenerating and indwelling believers and His empowering of believers through spiritual gifts for ministry and sanctification. So, lahat po yan, aaralin natin yan pagdating ng panahon. So, unti-unti, no, matututo kayo dito at lalalim kayo sa inyong mga faith. Okay? Kasi, syempre, ang doktrinang gagamitin natin ay kung ano lang ang sinabi ng Bible. Yun ang ating aaralin. So, sisilipin natin yan magmula Genesis up to Revelation. Titingnan natin, baka mamaya meron pa tayong na-miss na verse patungkol sa subject na ito. And then, another subject is the doctrine of soteriology or the application of redemption. Soteriology is the study of salvation or how the redemptive earned by Christ is applied to the believers. It addresses the calling and regeneration, which is the process by which the Holy Spirit awakens a person's faith and new spiritual life. And then conversion and the justification. So, lahat po yan ay itatakel natin pagdating ng panahon. And the doctrine of the church or what we call the ecclesiology. So, ecclesiology is the study of the church. It provides biblical foundation for understanding the church purposes, structure, ordinances, and role in the world. And it addresses the nature and purpose, the ordinances, and the mission of the church. So, before ang tawag sa church, no, ay hindi talaga church kasi kailan lang napasulpot ang katawagan na church sa panahon lang ni Jesus Christ. So, ano pa? The doctrine of the future or what we call the end times or the eschatology. Eschatology is the study of the last things or the end of the times. It focuses on the culmination of God's redemptive plan, including Christ's return, the rapture and the tribulation, the resurrection and final judgment, and the new heaven and the new earth. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa end of the times? Again, from Genesis to Revelation, tisilipin natin yan. So, ang pag-aaral na ito ay kinuha ko po kay Dr. Wayne Grudem of Westminster Seminary. He is a doctorate or a professor as well in theology who made this book and had it copyrighted for the use of seminary courses. So, salamat kay Dr. Wayne kasi yan ang gagamitin natin as we go along with our study
for systematic theology. And I hope na although it is just an introduction to what are we going to tackle in the coming future, still I am looking forward na kayo talaga ay tututok sa pag-aaral na ito. Why? Because gusto kong makita ninyo na may mga churches na mali ang doktrina, no? Kaya nga, para makatiyak tayo na tama, as we have learned earlier, no, na kapag mali yung ating interpretation ng Bible, mali ang kinote natin, no? At hindi talaga natin kinuha yung mga kabuuang pag-aaral patungkol sa isang subject, nagkakasala tayo doon. Kasi inaalisan natin or dinadagdagan natin yung turo na itinuro ni Kristo. So, para hindi tayo magkamali ng doktrina at para hindi tayo maging rebellious, maging doubt, mag-confusion, or ma-confuse, mag-aral po tayo ng systematic theology per subject para nang sa ganon makita natin ano-ano ang mga doktrina ng Bible na naka-include sa bawat subject. Amen po? So, let us all pray. Panginoon, salamat sa aming pinag-aralan sa araw na ito. Although it is just an introduction to what are we going to tackle in coming future, but still, Lord, we ask that in the name of Jesus, you help me. Also, help all my students, especially these workers, Lord. I ask you in the name of Jesus to give them wisdom and knowledge and understanding, a knowledge that comes from you alone, a knowledge that comes deeply from the book of the Bible, an in-depth studies from the book of the Bible of what this kind of subject or categories or branches is telling us. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Apart from you, hindi ko makakayang i-explain ito lahat. But because of you, Lord, because we wanted to get in depth about all the subjects, about your doctrines, Lord, we ask you in the name of Jesus to take control, Lord, sa aming mga pag-aaral. Maraming salamat. This is we pray in the mighty name of Jesus. Amen. God bless us all po.